Bakit mo kailangang maging marumi para magmukhang mamahalin? Ang dumi mo na. Lalo mo pang dinudumihan ang mansyong ito. Ang tinig ni Alex ay parang basag na salamin na humiwa sa katahimikan ng malawak na study room. Nakatayo siya sa harap ng bintanang yari sa salamin. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ang isang baso ng whiskey na tila mas mahalaga pa sa buhay ng sino mang nasa loob ng silid na ito. Si Natasha ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay namumula at nanginginig habang pinupulot ang mga nagkalat na piraso ng mamahaling florera na sinadya yatang ihagis ni Alex kanina. Ang bawat sugat sa kanyang daliri ay masakit. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay higit na matindi. Isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Narinig niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Alex sa labas. Mga halakhak na puno ng pangungutya sa kanyang pagkatao, sa kanyang uniforme na kupas na ang kulay, at sa kanyang pagiging isang katulong sa loob ng sarili niyang tahanan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa sahig. Sinusubukang damputin ang isang matalas na piraso ng seramika. Ngunit ang kanyang kamay ay biglang tumigil. Ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Ngunit pinilit niyang lunukin ang pait. Naalala niya ang kanyang ina na nakaratay sa ospital, ang mga bayarin na hindi matapos-tapos, at ang lupang sakahan na kailangang mabawi. Ang bawat hapdi na nararamdaman niya ngayon ay isang sakripisyo para sa pamilyang iniwan niya sa probinsya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng umiyak sa harap ng lalaking itinuturing siyang basura. Sa kabilang panig ng silid, lumingon si Alex. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagmamalasakit, tanging malamig na paghamak lamang. Tapusin mo na yan at lumayas ka sa harap ko. Nakakasuka ang pagmumukha mo. Tumayo si Natasha ng dahan-dahan. Ang kanyang tuhod ay nanginginig dahil sa pagod at panghihina. Hindi siya sumagot. Alam niya na ang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin lamang ni Alex upang lalo siyang yurakan. Yuko ang ulo. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang puso ay parang dinudurog ng isang mabigat na pasanin. Hanggang kailan? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang walang sagot. Isang kadiliman na tila walang katapusan. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng isang matandang boses na puno ng awtoridad. Si Don Fabito. Nakatayo ito sa hallway. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Natasha, sumunod ka sa akin sa opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa hinaharap mo at sa hinaharap ng apo ko. Natigilan si Natasha, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanyang buong katawan. Habang naglalakad siya sa likod ng matanda, ang tanging naisip niya ay ang kanyang ina. Panginoon, ano pa ang isasakripisyo ko para mabuhay kami? Ang hangin sa loob ng opisina ni Don Fabito ay mabigat. Tila may namumuong bagyo na handang sumabog anumang oras. Umupo ang matanda sa kanyang silya na yari sa nara. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Natasha na nakatayo lamang sa gitna ng silid. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Natasha, alam mo ang utang ng iyong pamilya sa akin. Panimula ni Don Fabito. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bahid ng awa. Ang lupang sinasaka ninyo ay nakasanla na sa akin ng matagal na panahon at ang iyong ina, ang kanyang gamutan ay magastos. Masyadong magastos para sa isang katulong na tulad mo. Napayuko si Natasha. Ang bawat salita ni Don Fabito ay parang latigo na humahambas sa kanyang balikat. Opo, Don Fabito, ginagawa ko po ang lahat para makapagbayad. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi sapat ang pagsisikap mo? Putol ng matanda. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na bakuran. Kailangan ng apo kong si Alex ng isang taong magpapatino. Sa kanya, isang taong may disiplina, may pagtitimpi,
At higit sa lahat, isang taong walang kakayahang sumuway sa akin. Ikaw ang napili ko. Naramdaman ni Natasha ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga salitang kasunod nito ay parang kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Magpapakasal kayo ni Alex kapag naging asawa mo na siya at natuto siyang mamuhay ng disente, buburahin ko ang lahat ng utang ng pamilya mo. Ibabalik ko ang lupa ninyo at itutuloy ko ang pagpapagamot sa iyong ina. Pero, Don Fabito, hindi po ako karapat-dapat. At si Alex, hindi niya ako mahal. Pilit na paliwanag ni Natasha, bagaman alam niyang wala siyang laban. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang luho na hindi kailangan sa negosyo at sa pagpapanatili ng dangal ng pamilyang ito, malamig na tugon ng matanda. Pirmahan mo ang kontratang ito. 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, kung magtatagumpay ka, malaya ka na. Nanginginig ang mga daliri ni Natasha nang hawakan niya ang pluma. Sa harap niya ay ang papel na magtatakda ng kanyang kapalaran. Naisip niya ang kanyang ina sa ospital, ang mga luha nito tuwing gabi dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang dignidad niya ay isang maliit na sakripisyo kumpara sa buhay ng taong nagbigay sa kanya ng mundo. Dahan-dahan, inilapat niya ang pluma sa papel at pinirmahan ang kanyang pangalan. Isang pirma na tila pagpirma sa kanyang sariling hatol. Kinabukasan, ang balita ng kasal ay kumalat sa buong mansyon. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan, ang ilan ay nanunukso, ang iba ay nagtataka. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tingin ni Alex nang magtagpo sila sa pasilyo. Walang gulat sa mga mata ng binata, tanging purong puot at pangungutya. Akala mo ba nakakuha ka ng jackpot? Wika ni Alex habang nilalampasan nito, ang kanyang balikat ay sinadya pang bumangga sa braso ni Natasha. Isa kang bilanggo sa loob ng bahay na ito. Huwag na huwag kang aasa na ituturing kitang asawa. Ikaw ay katulong pa rin at mananatili kang katulong hanggang sa matapos ang kasunduang ito. Naglakad si Alex palayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay parang mga martilyong tumutunog sa puso ni Natasha. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa, sa gitna ng marangyang pasilyo na pakiramdam niya ay unti-unting nagiging isang gintong kulungan. Tumingala siya sa kisame, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Habang sa labas, ang ulan ay unti-unting pumapatak. Tila nakikiramay sa kanyang unti-unting nagkakapirasong pangarap. Ang mga bulong-bulungan sa loob ng mansyon ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa katahimikan ni Natasha. Mula nang ianunsyo ang kasal, naging mas matindi ang tingin ng ibang mga kasambahay. May halong inggit at may halong awa. Ngunit wala nang mas hihigit pa sa hapdi ng mga pangungutya ni Selena. Si Selena ay ang babaeng matagal nang nag-aasam na mapabilang sa pamilya ni Don Fabito. Sa tuwing nakikita niya si Natasha, ang kanyang mga mata ay parang 2 talim na handang sumugat. Kawawa ka naman, Natasha. Wika ni Selena isang umaga habang nakatayo sa veranda. Hawak ang isang tasa ng tsa. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng lason. Akala mo ba ay totoong asawa ka na ni Alex? Para ka lang isang palamuti na pinulot sa basura. Huwag kang masyadong mangarap dahil sa sandaling magbago ang isip ng lolo ni Alex, itatapon ka rin niya kung saan ka galing. Natasha ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag kahit na ang kanyang kalooban ay yumanig. Wala po akong hinihiling na anuman, binibining Selena. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin? Tumawa si Selena ng mahina, isang tunog na walang bakas ng saya. Ang tungkulin mo ay magsilbi. At ngayong ikaw na ang opisyal na asawa niya sa papel, lalo kang pagtatawanan ng mga tao. Alex is a man of class. Hindi siya kailanman magkakaroon ng puwang para sa isang babaeng katulad mo sa kanyang puso. Hindi sumagot si Natasha. Pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga rosas na hawak niya.
Alam niyang ang bawat salita ni Selena ay isang bitag, isang pagtatangkang ipahiya siya sa harap ng iba. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating ng hapon ding iyon. Habang naglilinis si Natasha sa silid ni Alex, nakita niya ang isang mamahaling kwintas na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hindi sinasadya. Nasagi ito ng kanyang manggas nang siya ay nagwawalis, dahilan upang mahulog ito sa sahig. Ang pendant na bato ay kumalas. Sa pagkakataong yun, pumasok si Selena sa silid, kasunod ang ilang mga tauhan ng mansyon. "Oh my God! Natasha, ano ang ginawa mo?" Tili ni Selena. "Iyan ang huling alaala ng ina ni Alex. Sinadya mo bang sirain yan dahil naiinggit ka sa amin?" Natigilan si Natasha, ang kanyang muka ay namutla. "Hindi po. Aksidente lang po." "Aksidente?" Pumasok si Alex sa silid. Ang kanyang muka ay madilim at puno ng galit nang makita ang sira na kwintas sa sahig. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging malamig. "Natasha, kailan ka ba titigil sa pagiging pabaya? O sadyang wala kang pakialam dahil hindi mo naman pag-aari ang mga bagay na ito?" "Alex, hindi ko sinasadya." Pagmamakaawa ni Natasha, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. "Huwag mo akong tatawaging Alex," bulyaw ng binata. "Para sa iyo, Mr. Alexander ang dapat na tawag. At dahil sa kapabayaan mo, simula ngayon, hindi ka na papasok sa silid na ito. At ang mga gastusin mo sa pagkain at pangangailangan ay ibabawas sa maliit mong sweldo. Isipin mo na lang na pambayad iyan sa pagkawasak ng alaala ng ina ko." Lumabas si Alex kasama si Selena na binigyan pa si Natasha ng isang mapang alipustang tingin bago isara ang pinto. Naiwang mag-isa si Natasha sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga piraso ng kwintas. Ang bawat piraso ng bakal at bato ay tila sumasalamin sa kanyang sariling puso. Durog, pira-piraso, at walang halaga sa paningin ng lalaking unti-unti na niyang natututunang tingnan ng may awa sa halip na puot. Sa kabila ng lahat, ang tanging naisip ni Natasha ay ang kanyang ina. "Kaya ko ito," bulong niya sa sarili. "Para sa mama, tatapusin ko ang lahat ng ito ng may dangal." Ang ulan sa labas ng mansyon ay tila walang balak huminto. Isang walang katapusang pagpatak na sumasabay sa mabigat na tibok ng puso ni Natasha. Hindi siya pinayagang makapasok sa loob ng mansyon matapos ang insidente sa kwintas. Sa ilalim ng mahabang pasilyo ng garahe, kung saan ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang balat, doon siya nagpalipas ng gabi. Ang bawat pagkulog ay parang banta, at ang bawat kidlat ay nagbibigay ng saglit na liwanag sa kanyang pag-iisa. Ang kanyang mga gamit, ang iilang damit na pag-aari niya, ay nakasilid sa isang lumang supot na basang-basa na rin ng tubig. Hindi siya inalok ng silungan, hindi siya tinanong kung kumain na ba siya. Para sa mga kasambahay na natatakot sa galit ni Alex, si Natasha ay isang multong dapat iwasan. Maya-maya, bumukas ang malaking pinto ng garahe. Lumabas si Alex, may hawak na susi ng kanyang sasakyan, mukhang paalis para sa isang gabi ng paglalasing. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ni Natasha na nakaupo sa sahig. Nakayakap sa kanyang sarili upang labanan ang ginaw. "Mr. Alexander," mahinang tawag ni Natasha. Ang kanyang boses ay paos dahil sa maghapong hindi pagkain. "Maari po bang humingi ng pabor? Ang gamot po ng mama ko. Kailangan po ng pambayad sa ospital bukas. Maari po bang kahit kalahati lang ng sahod ko ang ibigay ninyo?" Tumigil si Alex. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng habag. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng mansyon ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang mukha. Ginagawa siyang tila isang estranghero na puno ng pait. "Sa tingin mo ba ay may karapatan kang humingi ng pabor pagkatapos ng ginawa mo?" tanong ni Alex. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Ang kwintas na sinira mo ay higit pa sa halaga ng buhay mo. Ang natitirang sahod mo
ay pambayad sa pinsalang ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman mamamatay sa gutom. Sanay ka na naman sa hirap, 'di ba? Hindi na naghintay ng sagot si Alex. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sa isang mabilis na pag-abante, ang tubig na naipon sa kanal ay tumalsik patungo kay Natasha. Binabasa ang kanyang natitirang tuyong damit. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay unti-unting lumayo hanggang sa lamunin ito ng katahimikan ng gabi. Si Natasha ay nanatiling nakaupo roon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa ng malakas. Ang sakit ay naging manhid na. Hinaplos niya ang kanyang braso, sinusubukang painitin ang kanyang sarili, habang ang mga luha ay naghahalo sa ulan na patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-asa na makita ang pagbabago ni Alex ay tila isang maling akala. Isang anino ang lumitaw sa bukana ng pinto, si Don Fabito. Nakatayo ang matanda, hawak ang isang payong, pinagmamasdan ng apo sa malayo at ang babaeng iniwan nito sa dilim. Hindi siya lumapit. Hindi niya tinulungan si Natasha. Tumingin lang siya sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang misteryosong desisyon na tila bahagi ng isang mas malaking plano. Ang pagdurusa ay nagtuturo ng aral na hindi kayang ibigay ng karangyaan. Bulong ni Don Fabito sa sarili. Bago tumalikod at bumalik sa loob ng mansyon, naiwan si Natasha sa ilalim ng buhos ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Hanggang kailan mo ako susubukan? Tadhana, tanong niya sa kanyang isip. Sa kabila ng ginaw, isang matibay na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Hindi na siya magiging isang biktima na tagatanggap lamang ng sakit. Kung kailangan niyang mabuhay sa gitna ng unos, gagawin niya ito. Kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat pagpatak ng ulan ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ito ng matinding lamig ng madaling araw. Si Natasha, na halos mawalan na ng malay sa labas ng garahe, ay nagising dahil sa isang boses na nagmumula sa malayo. Natasha! Natasha! Si Manang Belen, ang pinakamatandang katulong sa mansyon, na matagal nang nagmamalasakit sa kanya, ang dumating. Agad nitong binuhat si Natasha, papasok sa isang maliit na kwarto sa bandang likod ng mansyon. Ang silid ng mga kasambahay, ang init ng mainit na tuwalya na ipinahid ni Manang sa kanyang braso ay nagdulot ng bahagyang pag-agos ng dugo sa kanyang naninigas na katawan. Huwag kang mag-alala. Nakapagsabi na ako kay Don Fabito na hindi ka pwedeng manatili roon. Bulong ni Manang Belen habang binibihisan siya ng tuyong damit. Pero mag-ingat ka. Ang apo niya ay parang bulkan na anumang oras ay pwedeng pumutok. Hindi nakasagot si Natasha. Ang kanyang buong katawan ay tila nilalagnat. Sa kanyang pagpikit, ang mga imahe ng kanyang ina sa ospital ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Samantala, sa loob ng mansyon, ang ingay ng isang malakas na pagbagsak ng gamit ang gumising sa buong kabahayan. Si Alex ay nakauwi, ngunit hindi ito ang Alex na mapagmataas. Ang kanyang mga hakbang ay pasuray-suray. Ang amoy ng alak ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango na dumikit sa kanyang damit mula sa club. Nasaan siya? Bulyaw ni Alex habang hinahagilap ang kanyang susi sa ibabaw ng mesa. Nasaan ang babaeng yan? Nang walang sumagot, sinipa niya ang isang silya na tumama sa dingding. Sa kanyang pagkalasing, ang bawat galit na kinikimkim niya sa pagkamatay ng kanyang ama ay bumabalik. Hindi niya makayanan ang katahimikan ng mansyon na tila laging nakatingin sa kanya, nagpapaalala sa lahat ng kanyang pagkukulang. Habang naglalakad siya sa koridor, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang labis na pag-inom at ang matinding pagkapagod ay nagdala sa kanya sa isang aksidente. Ang kanyang paa ay sumabit sa gilid ng hagdanan, dahilan upang siya ay mawalan ng balanse at bumagsak. Ang kanyang ulo ay tumama sa matigas na sahig na yari sa marmol.
Isang malakas na katahimikan ang sumunod. Si Natasha, na bahagyang nakabangon mula sa kanyang lagnat, ay narinig ang ingay. Kahit na mahina ang kanyang katawan, kusa siyang lumabas ng kanyang silid. Nang makita niya si Alex na nakahandusay sa paanan ng hagdan, hindi poot ang namayani sa kanyang puso, kundi isang matinding pag-aalala. Dahan-dahanan niyang nilapitan ng binata. Ang mukha ni Alex ay puno ng bakas ng pagdurusa kahit sa kanyang pagkawala ng malay. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ang mga luha ni Alex ay dumadaloy mula sa kanyang mga nakapikit na mata. "Papa!" Ang bulong ni Alex, isang salitang puno ng lungkot at pagsisisi. "Bakit mo ako iniwan?" Natigilan si Natasha. Ang lalaking akala niya ay gawa sa bakal at yelo ay isa lamang palang bata na nawalan ng gabay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Alex, isang kilos na puno ng pagpapatawad na hindi niya akalaing magagawa niya. "Hindi ka nag-iisa," bulong ni Natasha habang nililinis ang sugat sa noo ni Alex gamit ang kanyang panyo. Sa gitna ng kadiliman ng mansyon, sa oras na walang sino man ang nakakakita, ang dalawang taong magkagalit ay pinagtagpo ng isang trahedya. Ang paghinga ni Alex ay unti-unting naging mahinahon habang nararamdaman nito ang haplos ng mga kamay ni Natasha. Para sa isang sandali, ang puot ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit sa likod ng isang pader, nakamasid si Selena. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit, nakahanda ng gumawa ng panibagong hakbang upang sirain ang munting koneksyon na nagsisimula pa lamang mabuo. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga kurtinang yari sa seda, direktang tumama sa mukha ni Alex. Pagdilat ng kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang matinding pagpintig ng kanyang ulo. Inabot niya ang kanyang noo at naramdaman ang isang gasa na nakadikit doon. Tumingin siya sa paligid. Hindi ito ang kanyang silid. Ito ang maliit na guest room sa baba. At sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang isang mangkok ng sarsa at isang basong tubig na may gamot. Ang silid ay malinis, tila sininop ng mabuti. "Nagising ka na pala." Paglingon ni Alex, nakita niya si Natasha na nakatayo sa may pinto, may dalang tuwalya. Hindi ito ang Natasha na nakasanayan niyang nakikita. Ang Natasha na laging nakayuko at natatakot. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may kalmadong ekspresyon, bagaman ang kanyang mga mata ay pagod. "Ano ang ginagawa ko rito?" tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay paos pa rin. "At bakit? Bakit mo ako inalagaan? Nahulog ka sa hagdan kagabi." Sagot ni Natasha habang inilalagay ang tuwalya sa lamesa. "Mabuti na lang at narinig ko ang pagbagsak mo. Hindi kita pwedeng hayaang mapabayaan habang walang malay." Tumingin si Alex sa bandang paa ng kama. Naalala niya ang napanaginipan niya, ang kanyang ama, ang malamig na boses nito, ang pakiramdam na siya ay inabandona. Naramdaman niya ang matinding hiya na biglang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi niya rito, sa harap ng kanyang kahinaan, ang babaeng itinuring niyang basura ang siya pa ring nagligtas sa kanya. "Hindi ko kailangan ng awa mo." Pagbawi ni Alex sa kanyang tono, pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging mapagmataas. "Kaya ko ang sarili ko." "Hindi awa ang tawag dito, Mr. Alexander." Malumanay na sagot ni Natasha. "Ito ay pagkatao. Kahit sino naman sa sitwasyon mo ang kailangan ng tulong, gagawin ko rin ito." Bago pa makasagot ang binata, bumukas ng mabilis ang pinto. Pumasok si Selena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na pilit na ipinapakita. Ngunit ang mga mata ay nanunuri. "Alex? Oh my God! Nalaman kong naaksidente ka. Ayos ka lang ba?" Diretso si Selena sa tabi ni Alex at hinaplos ang pisngi nito. Tumingin siya kay Natasha nang may kasuklam-suklam na tingin. "At ikaw, Natasha, bakit ka narito?" Siguro sinamantala mo ang pagkakataon habang walang malay si Alex para magpanggap na ikaw ang tagapagligtas niya.
Napakagaling mo talagang umarte. Selena, tumigil ka. Pagbabawal ni Alex, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa conviction. Bakit, Alex? Hindi ba't ito ang gusto niya? Ang makuha ang atensyon mo? Patuloy ni Selena, binaling ang tingin sa isang maliit na sobre na nakapatong sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang resibo mula sa ospital. Tingnan mo ito. Nag-request siya ng advance sa sahod para sa ospital ng nanay niya. Talagang ginagamit mo ang posisyon mo para sa pera, ano? Nagbago ang mukha ni Alex. Ang bahagyang paglambot ng kanyang puso ay napalitan agad ng suspetsa. Kinuha niya ang resibo mula sa kamay ni Selena. Natasha, totoo ba ito? Ginamit mo ang insidenteng ito para makahingi ng pabor sa akin? Natasha ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Ang gamot ang nanay ko ay hindi laro, Mr. Alexander. Pero kung yan ang tingin mo, wala na akong magagawa. Tumalikod si Natasha at mabilis na lumabas ng silid. Ramdam niya ang pait ng maling bintang. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang tawanan ni Selena sa loob ng silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit ang kanyang determinasyon na huwag nang magpaliwanag pa ay mas tumibay. Alam niyang, sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na natatalo ng mga taong marunong magbalat kayo. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisikat, ngunit para kay Natasha, ang tanging liwanag na natitira ay ang kanyang sariling dangal, bagay na kahit kailan ay hindi kayang sirain ng pera o ng maling akala ni Alex. Ang bawat araw sa mansyon ay tila isang mahabang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Matapos ang insidente sa silid, hindi na muling nag-usap ng maayos sina Alex at Natasha. Ang mga mata ni Alex ay laging puno ng malamig na pagdududa, habang si Natasha naman ay naging isang anino na lamang, tahimik, mabilis kumilos, at laging umiiwas sa landas ng binata. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga dokumento sa study room ni Don Fabito, aksidenteng nakarinig si Natasha ng pag-uusap mula sa likod ng pinto na nakabukas ng bahagya. Hindi mo pa rin ba siya ididiborsyo, Alex? Boses ni Selena yon, malambing ngunit may diin. Ang babaeng yon ay pabigat sa pamilya ninyo. Nakikita mo naman, ginagamit niya ang bawat pagkakataon para maging biktima. At ang perang hinihingi niya para sa ospital, sigurado akong ginagamit niya lang iyon para sa sarili niyang luho. Tumahimik si Alex ng ilang sandali. Narinig ni Natasha ang tunog ng baso na inilapag sa mesa. Hindi pa ngayon, Selena. Kailangan ko pa ang suporta ng lolo para sa mga proyekto ko sa kumpanya. Pero sa oras na makuha ko ang tiwala niya at ang pamamahala, sisiguraduhin kong wala na ang babaeng yon sa buhay ko. Ang bawat salita ay parang kutsilyong bumaon sa puso ni Natasha. Hindi siya naiiyak. Sa halip, isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya, ang huling hibla ng pag-asa na baka magbago ang tingin ni Alex sa kanya ay tuluyang naputol. Mabuti naman, sagot ni Selena. Dapat mong malaman na nakikipagkita siya sa ibang lalaki sa labas. Nakita ko silang nag-uusap sa gate kahapon. Siguro ay lover niya ang nagbabayad ng mga gastusin niya at nagpapanggap lang siyang dukha sa harap mo. Hindi na hinintay ni Natasha ang susunod na sasabihin ni Alex. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay nanginginig sa matinding galit at hinagpis. Ang lalaking pinoprotektahan niya sa loob ng kanyang mga dasal ay siya ring lalaking walang tiwala sa kanya. At ang babaeng itinuring niyang kaaway ay patuloy na nagpapanggap na kaibigan. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan, hindi natiis ni Natasha ang tensyon nang lapitan siya ni Alex at muling binalaan tungkol sa kanyang pakikipagkita sa ibang lalaki. Tumingin si Natasha ng diretso sa mga mata na binata. Ang dating matatakuting Natasha ay wala na. Mr. Alexander, kung gusto ninyong makipaghiwalay, hindi ninyo na kailangang mag-imbento ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Matigas na sabi ni Natasha.
Nagulat si Alex sa biglaang tapang ni Natasha. Anong sabi mo? Pagod na akong magpaliwanag sa taong pinili ng maniwala sa mga taong walang ibang ginawa kundi manira ng kapwa. Patuloy ni Natasha. Ito ang sulat ng paghihiwalay. Pirmahan ninyo. Ang perang kinailangan ko para sa nanay ko ay utang na loob na babayaran ko sa abot ng makakaya ko. Hindi ko kailangan ng trato ninyong puno ng pagdududa. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa hapagkainan at mabilis na naglakad palabas ng silid. Ang bawat kasambahay na nakasaksi sa eksena ay nanahimik. Ang hanging dumadaloy sa loob ng mansyon ay tila tumigil sa pag-ikot. Si Alex ay naiwang nakatayo roon, nakatingin sa papel. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at isang kakaibang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang kombinasyon ng galit at isang pamilyar na sakit na matagal na niyang ibinaon. Sa labas ng pinto, napasandal si Natasha sa dingding. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga. Alam niyang ito ang katapusan ng lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong pera. Ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos ang gabing iyon. Hindi na muling nakita si Natasha sa loob ng mansyon. Pagkagising ni Alex kinabukasan, ang kanyang unang hinanap ay ang anino ng babaeng sanay niyang utusan at pagalitan. Ngunit ang bawat sulok ng bahay ay nanatiling bakante. Ang sulat ng paghihiwalay na iniwan ni Natasha ay nakapatong pa rin sa hapagkainan. Tila isang pasanin na hindi kayang hawakan ni Alex. Hindi niya ito pinirmahan, ngunit hindi rin niya ito pinunit. Sa bawat paglakad niya sa mga pasilyo, ang boses ni Natasha na matapang na nagsabing, "Hindi ko na kailangan ng trato ninyong puno ng pagdududa," ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nagdaan ang 3 araw. Ang mansyon ay naging mas malamig at mas malungkot. Ang mga pagkain ay hindi na kasing sarap. Ang mga silid ay tila hindi na kasing linis. At ang bawat gabi ay naging isang mahabang paghihintay. Sinubukan ni Alex na mag-focus sa trabaho. Ngunit sa bawat dokumentong kanyang binabasa, ang imahe ng mga kamay ni Natasha na may mga sugat dahil sa paglilinis ay laging sumasagi sa kanyang isipan. "Alex, bakit ba mukha kang problemado?" Tanong ni Selena habang binibigyan siya ng kape sa opisina. "Wala na ang babaeng yun. Hindi ba't mas mabuti? Wala nang magsasayang ng oras mo." Tiningnan siya ni Alex ng matalim. "Selena, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan." Ang pagkawala ni Natasha ay nag-iwan ng isang bakanting espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong karangyaan. Isang gabi, dahil sa hindi mapakaling kalooban, nagpasya si Alex na buksan ang lumang aparador sa silid na dating tinutuluyan ni Natasha. Doon, nakita niya ang isang maliit na talaarawan na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng lumang damit. Dahan-dahan niyang binuksan ang talaarawan. Ang bawat pahina ay puno ng mga sulat ni Natasha tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang mga pangarap na makita ang kanyang ina na gumaling. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga pahinang naglalaman ng mga dasal nito para sa kapayapaan ng puso ni Alex. "Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin si Alex," sulat ni Natasha sa isang pahina. "Sana isang araw, malaman niya na ang bawat galit niya ay isang sigaw para sa pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Sana ay maging masaya siya, kahit hindi ako ang maging dahilan nito." Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa dibdib ni Alex. Ang bawat salita ay isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kapangitan. Napagtanto niya na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tanging taong nakakita sa kanyang tunay na sarili. Ang batang nawalan ng ama. Ang taong takot na magmahal dahil sa takot na masaktan. Mabilis na kinuha ni Alex ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi na mahalaga ang kumpanya, hindi na mahalaga ang sinasabi ng iba. Sa gitna ng dilim ng gabi, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa probinsya, patungo sa lugar
na tanging si Natasha lamang ang nakakaalam. Ang bawat kilometro ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng sarili, patungo sa pag-asa na hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa kanyang pagmamaneho, ang ulan ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pait ang dulot nito, kundi ang paghuhugas ng lahat ng kanyang mga maling akala. Ang biyahe patungo sa probinsya ay tila isang walang katapusang daan patungo sa pagbawi. Sa bawat kurbada ng kalsada, ang mga ilaw ng sasakyan ay humahawi sa kadiliman. Ngunit ang nasa isipan ni Alex ay ang liwanag na matagal na niyang binaliwala. Ang tunog ng mga gulong sa basang semento ay tila isang ritmong nagpapaalala sa kanya na bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataong nasasayang. Nakarating si Alex sa isang maliit na baryo bago sumikat ang araw. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at kawayan, payak ngunit puno ng katahimikan. Sa tulong ng ilang mga residente, nahanap niya ang maliit na bahay ng pamilya ni Natasha. Nakatayo ito sa gilid ng isang malawak na bukirin. Habang papalapit siya, nakita niya si Natasha. Nakasuot ito ng kupas na damit, may suot na salakot at abala sa pagtatanim ng mga gulay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa mga mamahaling gamit sa mansyon, ay ngayon ay puno ng lupa. Ngunit sa kabila ng pagkapagod, may isang kapayapaan sa kanyang mukha na kailanman ay hindi nakita ni Alex sa loob ng kanilang marangyang tirahan. Natasha, ang boses ni Alex ay garalgal. Napalingon si Natasha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi makapaniwala na ang taong nagpahirap sa kanyang buhay ay nakatayo ngayon sa gitna ng kanyang maliit at payak na mundo. Mr. Alexander, bakit kayo nandito? Tanong ni Natasha. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka at takot. Agad siyang tumayo. Inalis ang salakot at yumuko bilang paggalang. "Huwag mo akong tawaging Mr. Alexander," sagot ni Alex dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Natasha, binasa ko ang talaarawan mo." Napatigil si Natasha. Ang kanyang muka ay namutla. "Ang talaarawan ko? Wala kayong karapatang basahin yon. Alam ko. At humihingi ako ng tawad." Ani Alex, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo at ang lahat ng kabutihang inialay mo kahit na wala akong pakialam. Natasha, naging bulag ako. Masyado akong nabulag ng sarili kong pait, kaya hindi ko nakita ang taong nasa harap ko." "Hindi sapat ang tawad, Alex." Mahinang sagot ni Natasha, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. "Ang pait na naramdaman ko ay hindi basta-basta mawawala dahil lamang sa pagpunta mo rito. Ang pamilya ko, ang mama ko, ang pagtrato mo sa akin, hindi iyon basta-basta mabubura." "Alam ko." Pag-amin ni Alex, lumuhod siya sa harap ni Natasha. Sa gitna ng putik ng bukirin, hindi iniisip ang kanyang mamahaling sapatos. "Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako agad. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na kaya kong magbago. Hindi para sa lolo ko, hindi para sa mana, kundi para sa sarili ko. At para sa iyo." Tumingin si Natasha sa malayo. Ang hangin ay humihihip ng malakas, dinadala ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Sa isang panig, naroon ang sugat na hindi pa hilom. Sa kabilang panig, naroon ang lalaking matagal na niyang hinintay na makakita sa kanyang tunay na halaga. "Umuwi ka na, Alex," sabi ni Natasha sa wakas, bago tumalikod at naglakad pabalik sa kanilang bahay. "Hindi mo kailangang gawin ito. Ang mundong ito ay hindi para sa iyo." Naiwan si Alex sa gitna ng bukirin, nakaluhod sa putik, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa likod ng mga bundok. Ang kanyang pagpunta ay hindi nagbunga ng agad na kapatawaran, ngunit ito ang unang hakbang, ang pagtanggap sa katotohanan na ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng utos, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Hindi agad umuwi si Alex. Sa loob ng isang linggo,
Nanirahan siya sa isang maliit na lodging house sa baryo. Ang bawat araw niya ay ginugol sa pagtulong sa pamilya ni Natasha. Hindi bilang isang mayamang amo, kundi bilang isang taong naghahanap ng redemption. Tuwing umaga, nakikita siyang nagtatabas ng damo sa bukirin o tumutulong sa pagbubuhat ng mga gamit para sa nanay ni Natasha sa ospital. Ang mga tao sa baryo, na dati ay tinitingnan siya ng may pagtataka, ay unti-unti nang nagtitiwala sa kanyang sinseridad. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamot ang nanay ni Natasha sa balkonahe, nilapitan siya ni Alex. Dinalhan niya ito ng mainit na tsaa at prutas. Alam ko po na hindi sapat ang mga ginagawa ko para mabura ang mga luha ng anak ninyo. Panimula ni Alex, ang kanyang boses ay mapagkumbaba. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo na handa akong gawin ang lahat, gaano man katagal, para lang mabigyan siya ng ngiti na ninakaw ko. Ang nanay ni Natasha na bagaman mahina ang katawan ay matalas ang pag-iisip, ay tumingin sa malalim na mga mata ni Alex. Ang sugat sa puso ay hindi gumagaling sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Iha, gumagaling ito sa pamamagitan ng patunay. Ang anak ko ay lumaki ng may dignidad. Kung talagang mahal mo siya, kailangan mong patunayan na ang pagbabago mo ay hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa respeto mo sa kanya bilang isang tao. Kinagabihan, habang naglalakad si Natasha sa pampang ng ilog upang kumuha ng tubig, sinundan siya ni Alex. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang agos ng tubig ang maririnig. Natasha, sandali lang. Tawag ni Alex. Tumigil si Natasha at humarap sa kanya. Alex, hanggang kailan mo ba ito gagawin? Hindi mo kailangang magtiis sa hirap ng buhay rito para lang mapatawad kita. Ani Natasha, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Hindi ito pagtitiis, Natasha, sagot ni Alex habang dahan-dahang lumalapit. Sa unang pagkakataon, ito ang buhay na nararamdaman kong totoo. Sa mansyon, napapalibutan ako ng lahat ng bagay, pero wala akong kapayapaan dito kasama mo. Nararamdaman ko na kahit wala ako ng lahat ng yaman, ayos lang. Biglang kinuha ni Alex ang kamay ni Natasha. Hindi ito nagpumiglas. Sa liwanag ng buwan, ang mga sugat sa kamay ni Natasha mula sa trabaho sa bukid ay nagsilbing saksi sa kanyang pagtitiis. Hinaplos ito ni Alex ng napakahanay na parang humihingi ng paumanhin sa bawat hapdi na naroroon. Natasha, ang puso ko. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang tumibok para sa iyo ng totoo. Pero alam ko, ang bawat tibok nito ngayon ay ikaw ang hinahanap, bulong ni Alex. Sa unang pagkakataon, nakita ni Natasha ang isang luha na pumatak mula sa mga mata ni Alex. Hindi ito luha ng alak o ng pagkalasing. Ito ay luha ng isang pusong natutong magmahal muli. Dahan-dahan, itinaas ni Natasha ang kanyang kamay at pinunasan ang luha ng binata. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang isang yakap ang nagbigay ng sagot sa lahat ng tanong. Hindi pa man perpekto ang lahat, ngunit sa yakap na iyon, ang yelo sa puso ni Natasha ay tuluyang natunaw. Ang katahimikan ng probinsya ay unti-unting nabahira ng tensyon nang makarating sa kaalaman ni Selena ang ginagawa ni Alex. Hindi makapaniwala ang babae na ang lalaking itinuturing niyang premyo ay nagpapakababa para lamang sa isang katulong. Isang hapon, habang nag-aani ng gulay sina Natasha at Alex sa bukirin, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba si Selena, ang kanyang suot na high heels ay lumulubog sa putik, isang imaheng malayo sa kanyang pagiging sopistikada. Alex, ano ba ang ginagawa mo rito? Bulyaw ni Selena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakikita mo ba ang sarili mo? Ang dugong fabito ay hindi nababagay sa putikan. Tumingin si Alex sa kanya, hindi nababahala. Umuwi ka na, Selena. Wala ka nang dapat pag-usapan dito. Lumapit si Selena kay Natasha
Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. At ikaw, huwag kang magmalaki. Akala mo ba ay mahal ka niya? Ginagamit ka lang niya para makatakas sa mga responsibilidad niya sa mansyon. Pagkatapos nito, itatapon ka rin niya tulad ng basahan. Kinuha ni Selena ang isang sobre mula sa kanyang bag at ibinato ito sa paanan ni Natasha. Tingnan mo yan. Mga ebidensya ng mga kasinungalingan mo sa pamilya ni Alex. Ipinadala ko na ang mga kopya kay Don Fabito. Sa oras na bumalik kayo, siguradong nakahanda na ang pagpapaalis sa pamilya mo. Nanginig ang mga kamay ni Natasha ng pulutin ng sobre. Sa loob nito ay mga pekeng litrato na nagpaparatang sa kanya ng pagnanakaw at pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Isang malisyosong imbensyon ni Selena. Hindi ito totoo. Mahinahong sabi ni Natasha, bagaman tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Tumingin siya kay Alex. Alex, hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanya, pero sa'yo, alam mong hindi ito totoo. Hindi na naghintay ng sagot si Alex. Humarap siya kay Selena at hinawakan ito sa braso. Hindi marahas ngunit may awtoridad. Tama na, Selena. Alam kong ikaw ang gumawa nito. Ang inggit mo ang nagpapatakbo sa utak mo. Huwag mong idamay ang pamilya ni Natasha sa mga laro mo. Alex, para sa'yo ang ginagawa ko. Sigaw ni Selena. Ang kanyang makeup ay nagsisimula ng mabura dahil sa pawis at luha. Hindi mo ako kilala. Malamig na tugon ni Alex. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi lang katulong. Siya ang taong nagturo sa akin kung paano maging tao. Kung susubukan mo pang saktan siya, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak sa mansyon namin kailanman. Umalis si Selena nang padabog, sumakay sa sasakyan at iniwan ang makapal na alikabok sa kalsada. Naiwan sina Natasha at Alex na tahimik. Kinuha ni Alex ang sobre mula sa kamay ni Natasha at pinunit ito sa maliliit na piraso. Hinayaan itong tangay ng hangin. Pasensya ka na sa mga nangyayari, wika ni Alex habang hinahaplos ang buhok ni Natasha. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sagot ni Natasha, ang kanyang tingin ay nakatuon sa papalayo na sasakyan ni Selena. Pero alam ko, Alex, na hindi pa tapos ang laban na ito. Susubukan tayong paghiwalayin hanggat kaya nila. Hayaan mo silang sumubok, pangako ni Alex. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis sa tabi mo. Sa malayo, isang grupo ng mga tauhan ang nakamasid. Ang mga utusan ni Selena na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang panganib ay hindi pa nawawala. At ang pagmamahala ng dalawa ay dadaan pa sa mas matinding pagsubok. Ang mga ulap ay unti-unting nagtitipon sa langit. Tila sumasalamin sa tensyong bumabalot sa bawat sandali. Sa kabila ng mga banta ni Selena, isang payapa at makabuluhang panahon ang nagsimulang mabuo sa pagitan ni na Alex at Natasha. Upang ilayo si Natasha sa mga mata ng mga taong mapanghusga sa syudad, nagpasya si Alex na dalhin ang dalaga sa isang liblib at tahimik na bahagi ng Palawan, isang lugar na pag-aari ng kanyang pamilya, kung saan tanging ang tunog ng alon at ang paghuni ng mga ibon ang kanilang makakasama. Sa loob ng isang linggo, walang mga cellphone, walang mga kasinungalingan, at walang mga mapanirang tao. Dito, sa ilalim ng mga punong niyog at sa harap ng malinaw na dagat, unti-unting hinubad ni Alex ang kanyang maskara. Dito, noong bata pa ako, dinala ako ni Papa. Kwento ni Alex habang nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagkulay kahel sa buong kalangitan. Sabi niya, ang dagat ay parang buhay, minsan kalmado, minsan mapanganib. Pero hindi mo kailangang katakutan ng alon. Kailangan mo lang matutunang sumabay sa agos nito. Si Natasha ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng binata. Bakit mo kailangang itago ang ganito kalambot na bahagi ng iyong puso sa loob ng maraming taon, Alex? Dahil natatakot akong mawala ang mga taong mahal ko. Sagot ni Alex, ang kanyang tinig ay naging mahina. Nang mawala si Papa, akala ko
ay mas madaling mabuhay kung wala akong nararamdaman. Akala ko ay mas madaling maging masama kaysa maging mahina. Humarap si Natasha sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Alex. Hindi kahinaan ang magmahal, Alex. Ito ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao. Sa mga sandaling iyon, ang hangin ay naging mainit at mapaglaro. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay unti-unting naglaho. Hindi ito isang mabilis na tagpo, kundi isang mabagal at taimtim na pagpapatibay ng kanilang mga damdamin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, mahigpit, tila isang pangako na hindi na sila maghihiwalay pa. Sa gitna ng dagat at kalangitan, ang kanilang pag-iibigan ay naging totoo. Isang sining ng paghilom na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit ang bawat sandali ng saya ay laging may kaakibat na panganib. Sa mansyon sa Maynila, natanggap ni Don Fabito ang mga pekeng dokumentong ipinadala ni Selena. Ang matanda, na hindi batid ang buong katotohanan, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Alex, ano ang ginawa mo? Bulong ng matanda habang tinitingnan ang mga litrato sa kanyang lamesa. Pinagtaksilan mo ang dangal ng pamilyang ito para sa isang babaeng hindi naman nararapat? Hindi alam ni na Alex at Natasha na sa kanilang pagbalik, isang malaking unos ang naghihintay. Ang kanilang pag-ibig na nagsisimula pa lamang mamukadkad ay haharap sa isang pagsubok na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Pagkatapos ng kanilang tranquility, ang unos ng realidad ay handa nang humampas. Ang pagbabalik ni na Alex at Natasha mula sa Palawan ay hindi sinalubong ng kapayapaan, kundi ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon. Pagpasok pa lamang nila sa gate ng mansyon, sinalubong na sila ng isang grupo ng mga gwardiya at ang presensya ni Don Fabito na nakatayo sa balkonahe, ang muka ay tila bato sa katigasan. Alex, pumasok ka sa loob. Natasha, manatili ka sa labas. Ang utos ng matanda, ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Lolo, ano ang nangyayari? Tanong ni Alex, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Pumasok ka, Alex. Sigaw ni Don Fabito. Sabay tapon ng isang makapal na folder sa sahig sa paanan ni Natasha. Basahin mo ang mga kasinungalingang itinago mo sa akin. Selena, ilabas mo ang mga ebidensya. Lumabas si Selena mula sa likuran ni Don Fabito. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa isang mapang-asar na ngiti. Ipinakita niya ang mga pekeng dokumento ng transaksyon sa bangko at mga larawan na sadyang kinunan sa anggulong mukhang masama. Si Natasha. Don Fabito, niloloko ka lang niya. Wika ni Selena. Nakipagkasundo siya sa ibang lalaki para nakawin ang mga dokumento ng kumpanya habang ikaw ay abala sa iyong pagpapagamot. Si Natasha ay hindi makapagsalita. Ang bawat bintang ay isang matulis na sibat na tumatagos sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Alex. Umaasang makikita niya ang tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang binata ay nakatingin lamang sa mga dokumento na nakakalat sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakalito. Hindi ito totoo, Don Fabito. Pagtatanggol ni Natasha, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Hindi ko magagawa ang mga bagay na yon. Ang perang tinanggap ko ay para sa gamot ng aking ina, hindi para sa pagnanakaw. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo, bulyaw ni Don Fabito. Alex, ang kasal ninyo ay isang pagkakamali. Ipapawalang bisa ko ito ngayon din. At ikaw, Natasha, umalis ka sa pamamahay na ito at huwag ka nang magpapakita pa. Si Alex ay humarap sa kanyang lolo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi mo siya pwedeng paalisin. Alam ko ang totoo, lolo. Niloloko ka lang ni Selena. Alex, tumigil ka. Saway ni Don Fabito. Kung pipiliin mo ang babaeng ito kaysa sa pamilya mo, mawawalan ka ng karapatan sa lahat ng ari-arian na mayroon ka. Sa gitna ng sigawan, ang nanay ni Natasha
na dumating para sana bumisita at magpasalamat ay biglang bumagsak sa sahig. Ang sobrang stress at gulat sa mga nangyayari ay nagdulot ng isang matinding atake sa puso. "Mama!" Sigaw ni Natasha, ang kanyang buong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mansyon, na dating simbolo ng marangyang buhay, ay naging isang teatro ng trahedya. Habang nakaluhod si Natasha sa tabi ng kanyang ina, na walang malay, ang pag-ibig nila ni Alex ay parang isang kandilang tinatangay ng malakas na hangin. Halos maubos ang apoy, naiwan ang usok ng pait at kawalan ng pag-asa. Si Selena ay nakamasid lamang. Ang kanyang tagumpay ay tila abot kamay na. Habang si Alex ay nakatayo sa gitna ng unos, nag-aalinlangan kung paano ililigtas ang babaeng mahal niya sa gitna ng maling paratang na sumisira sa kanilang buhay. Ang ospital ay binalot ng amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ng ina ni Natasha. Sa labas ng emergency room, si Natasha ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakapako sa pinto na tila ayaw nang bumukas. Si Alex ay naroon din. Hindi siya umalis sa tabi nito. Kahit na tinakwil siya ng kanyang lolo at pinagbantaang aalisin sa kanyang mana, ang kanyang tanging focus ay ang kaligtasan ng taong mahal ni Natasha. "Kailangan ng operasyon, Natasha," wika ng doktor habang lumalabas ng silid. Pero ang gastos, napakalaki nito. Hindi na kailangang magsalita ni Natasha. Alam niya ang sagot. Wala na silang pera. Ang lahat ng naipon nila ay naubos na sa mga naunang gamutan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dumating si Selena. Ang kanyang presensya ay parang anino ng kamatayan sa gitna ng pag-asa. Lumapit siya kay Natasha na may dalang isang sobre. "Natasha, heto ang perang kailangan mo para sa operasyon ng nanay mo," wika ni Selena. Ang kanyang boses ay tila anghel na mapagpala, ngunit may nakatagong lason. "Ibibigay ko ito sa iyo, basta't pirmahan mo ang kasunduang ito. Aalis ka at hinding-hindi ka nababalik sa buhay ni Alex. Hahayaan mo siyang bumalik sa kanyang tamang lugar, sa piling ko." Nanginginig ang mga kamay ni Natasha. Tumingin siya kay Alex na noon ay abala sa paghahanap ng pondo sa telepono sa labas ng ospital. Ang kanyang ina ay naghihingalo. Ang kanyang pagmamahal kay Alex ay kailangang isakripisyo para sa huling hininga ng taong nagbigay sa kanya ng buhay. "Natasha, huwag mong gawin yan." Boses ni Alex na biglang sumulpot sa likuran. Narinig niya ang lahat. "Alex, wala na tayong oras." Sigaw ni Natasha. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. "Mamamatay ang mama ko. Ito lang ang paraan." "Hindi. Humanap tayo ng ibang paraan. Ibebenta ko ang lahat ng gamit ko, ang mga sasakyan ko, lahat-lahat." Ani Alex, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Wala nang oras para sa pagbebenta," sagot ni Natasha bago kinuha ang panulat at pinirmahan ang kasunduan ni Selena. "Alex, patawarin mo ako, pero ang buhay ng nanay ko ang prioridad ko." Nang makuha ni Selena ang pirma, inilapag niya ang sobre sa mesa at lumakad palayo ng may tagumpay na ngiti. Ang tagumpay na yon ay hindi nagtagal. Paglabas ni Selena ng ospital, isang grupo ng mga tauhan ni Don Fabito ang humarang sa kanya. Ang matanda, na matagal na palang nagdududa sa mga kilos ni Selena, ay nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nalaman niya ang lahat, ang mga pekeng dokumento, ang paninira, at ang pakikipagsabwatan nito sa ibang tao para sa sariling interes. "Selena, tapos na ang laro mo," wika ni Don Fabito. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Samantala, sa loob ng ospital, ang operasyon ay nagsimula na. Si Natasha at Alex ay magkahawak kamay sa harap ng operating room. Hindi man nila alam ang katotohanang natuklasan ni Don Fabito. Ang kanilang pagmamahalan ay dumaan sa pinakamasakit na pagsubok, ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at ng responsibilidad. Ang bawat segundo sa loob ng operating room
ay isang walang katapusang paghihintay, isang pagsubok kung ang kanilang tadhana ay sadyang itinakdang magkasama o sadyang paghiwalayin ng pagkakataon. Ang hangin sa loob ng ospital ay tila nagbago ng magbukas ang pinto ng operating room. Ang pagod at kaba sa mga mata ng doktor ay napalitan ng isang bahagyang ngiti. Matagumpay ang operasyon. Ligtas ang inyong ina. Naramdaman ni Natasha ang pagguho ng lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Napaluhod siya, hindi sa pagod, kundi sa pasasalamat. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Alex na yumakap sa kanya. Ngunit sa likod ng saya, naroon ang pait ng kasunduang pinirmahan niya. Alam niyang sa oras na gumaling ang kanyang ina, kailangan na niyang tumupad sa usapan, ang lumisan at kalimutan ng lahat. Ngunit hindi natapos ang araw ng ganoon lang. Pumasok sa ospital si Don Fabito, kasama ang ilang mga pulis. Sa likod niya ay isang Selena na nakaposas, ang kanyang mga mata na dati puno ng kapalaluan ay wala ng kulay, puno ng takot at pagkapahiya. Natasha, tawag ni Don Fabito. Ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na boses ng isang amo, kundi boses ng isang taong nagkamali at gustong magtama. Patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat. Ang babaeng ito, turo niya kay Selena, ang sumira sa tiwala ko sa inyo. Tumingin si Selena kay Alex, umaasang makakakuha ng simpatya, ngunit ang binata ay tumalikod nang may halong pagkadiri. Wala nang puwang ang mga taong tulad mo sa buhay namin, Selena, ani Alex. Lumapit si Don Fabito kay Natasha at ibinalik ang papel na pinirmahan nito kay Selena. Walang bisa ang kasunduang ito dahil ito ay nakuha sa pamamagitan ng pananakot at panlilinlang. Ang nanay mo ay mananatili rito sa pinakamahusay na pasilidad at lahat ng gastusin ay sagot ng pamilyang Fabito. Ito ang aming obligasyon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa respeto namin sa inyong pagkatao. Umiiyak si Natasha, hindi makapaniwala sa pagbabago ng tadhana. Ang kanyang ina, na unti-unting nagmulat ng mga mata, ay hinawakan ng kamay niya at ni Alex. Ang tunay na yaman ay wala sa mansyon o sa pera, kundi sa kung paano kayo nagmamahalan sa gitna ng bulong ng matanda. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ay hindi na isang gintong kulungan, kundi isang tahanan. Si Natasha ay hindi na isang katulong, kundi ang babaeng nagpabago sa puso ng isang Alex na dati nawala. Sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat, kung saan unang naramdaman ng dalawa ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, nagpalitan sila ng pangako. Natasha, bulong ni Alex habang nakatingin sa malawak na dagat. Dati, inakala kong ang buhay ay kailangang maging marangya para maging masaya. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na kayamanan ay ang paggising sa bawat umaga na alam kong ikaw ang unang taong makikita ko. Ngumiti si Natasha, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya na matagal na niyang inasam. Hindi tayo perpekto, Alex. Pero sa bawat pagkakamali natin, natuto tayong magpatawad. At sa bawat sugat, natuto tayong maghilom. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang 2 taong dating magkaiba ang mundo ay naging isa. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang mahirap na katulong at isang mayamang lalaki. Ito ay kwento ng pag-asa, ng pagtitiwala, at ng katotohanang ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang lampasan ang anumang unos na darating. 5 taon ang nakalipas. Ang hardin ng mansyon na dating saksi sa mga luha at pagtatalo ay puno na ngayon ng tawanan at mga kulay. Sa ilalim ng malagong puno ng nara, isang batang babae na may bilog na mga mata at mahabang buhok ang masayang humahabol sa isang tuta. Si Natasha na nakaupo sa isang wooden bench ay nakamasid lamang ng may matamis na ngiti. Ang kanyang mga kamay ay hindi na magasgas dahil sa paglilinis,
ngunit nananatili ang kagaanan ng kanyang pagkilos at ang kabutihan sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang pagyakap ni Alex mula sa likuran. Ang dating mapagmataas na binata ay isa na ngayong ama at asawa na marunong ng magpahalaga sa bawat maliit na sandali. Sabi ko sa'yo, hindi ba magiging masaya tayo? Bulong ni Alex habang ipinapatong ang kanyang baba sa balikat ni Natasha. Oo, pero hindi ko akalaing ganito kapayapa. Sagot ni Natasha sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng kanilang dinaanan, ang mga aral ng nakaraan ay hindi nila kinalimutan. Ang kanilang kwento ay hindi naging perpekto. Nagkaroon pa rin sila ng mga araw na may hindi pagkakaintindihan, ngunit ang pagkakaiba ay ang paraan ng kanilang pag-uusap. Natutunan nilang ang pagpapatawad ay hindi isang beses na gawin, kundi isang desisyon na ginagawa nila sa bawat paggising. Si Don Fabito, na ngayon ay matanda na at madalas na nakaupo sa tumba-tumba, ay nakatingin sa kanyang apo at sa pamilya nito. Wala na ang malamig na awtoridad sa kanyang mukha. Ang tanging nakikita na lamang ay ang kapayapaan ng isang taong nahanap na ang kahulugan ng tunay na legacy. Hindi ang mga ari-arian, kundi ang mga taong nagmamahalan sa loob ng tahanang binuo nila. Ang bawat sugat ng nakaraan ay nagsilbi lamang na mga marka ng kanilang katatagan. Ang pag-ibig ni Natasha ay hindi naging kahinaan, kundi ang sandata na nagligtas sa kanya mula sa kawalan. At ang pagbabago ni Alex ay naging patunay na ang bawat tao, gaano man kadilim ang nakaraan, ay may kakayahang humarap sa liwanag kung may tamang taong maniniwala sa kanila. Habang papalubog ang araw, ang mansyon ay hindi na isang gusaling bato na puno ng alikabok ng nakaraan. Ito ay isang tahanan na punong-puno ng pag-asa. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa mga kontrabida o ang pagkamit ng yaman, kundi ang pag-uwi sa piling ng taong nagpapadama sa iyo na ikaw ay sapat na, ikaw ay minamahal, at ikaw ay ligtas. Ang kwento ni Natasha at Alex ay nagwakas na, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na magpapatuloy, isang tahimik na himig ng pag-asa na magsisilbing aral sa sinumang makikinig, na ang pag-ibig, kapag hinayaang lumago sa gitna ng pagtitiis at pagtitiwala, ay ang tanging lakas na kayang magpabago ng mundo.